Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 19. Bago pa niya mahawakan si Sebastian ay hinampas ko ang kamay niya. Sa hindi malamang dahilan ay galit na galit ako at ayaw kong hawakan siya ng masamang babaeng ito. All she did is lie to him about me kaya I hate her at itong babaeng ito ang dahilan ng pagkamatay ni Janos. Alexa, you think that I would let you be his wife forever? No, I'll make him marry another woman in front of your eyes. Isa ka lang cheap na babae na walang magandang status. Pinakasalan mo siya dahil sa kanyang pera, sabi ng lola ni Sebastian na puno ng galit ang boses. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. Iniisip ba ng lahat na pinakasalan ko siya para sa pera? Hindi ko siya pinakasalan dahil sa pera, ang gusto ko lang ay ang anak ko. Kung pinakasalan niya ako para sa pera, ano ang tingin mo sa babaeng ito na gusto mong pakasalan ko? Ayaw niya ba ng pera, o gusto niyang maging Mrs. Madrigal? Ang asawa ni Sebastian Madrigal. Good status, natatawang sabi ni Sebastian habang hinahaplos ang bewang ko. Alam kong pinapakalma niya ako. I will never let her go till I die. Don't try any tricks Lola because the consequence will be so dangerous. She was mine from the beginning. She'll always be my wife at walang babaeng makakapalit sa kanya. Si Alexa lang ang babae at asawa ko at wala nang iba. Huwag na kayong magpakita sa harapan ko at sirain ang araw ko, at ayaw ko yan, kaya lumayas na kayo. Hinalikan ni Sebastian ang noo ko at inilayo ako sa kanila. Alexa, help, nakakainis siya. Napalingon ako sa likod at nakita ko si Amelia na lumapit sa akin ng may nakakainis na tingin. Nakita kong nakasunod din si Kent sa kanya. Anong nangyari? Tanong ko habang hinihingal. He's coming after me for the whole damn month Alexa. He says that he wants me to be his girlfriend. He even forced me to come here with him. Bumuntong hininga siya at sinabing hindi man lang pinansin si Kent na kakadating lang sa amin. Talaga, wala pa akong narinig na hinahabol ni Kent Madrigal ang isang babae. Siguro tama si Sebastian. Amelia, why? Don't say that. I like you kaya tinanong ko kung anong problema niyan. Pinulupot ni Kent ang braso sa bewang niya at sinabi, I don't know, you guys are, Sebastian, tell him to not to bother her. Napatingin ako kay Sebastian at sinabi, tiningnan niya ako saglit at ngumiti ng matamis. Bakit ba nakalimutan kung sinusuportahan niya si Kent? Nagpakawala ako ng malalim na hininga habang nakatingin sa kanya. Let's go. It start, inakay ako ni Sebastian sa table na para sa pamilya Madrigal. Hinila niya ako ng upuan at tinulungan akong ayusin ang damit ko pagkaupo ko sa upuan. Tapos dumating din si Kent at Amelia at umupo sa tabi namin. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang lola ni Sebastian kasama ang isang matanda. Sa tingin ko ay lolo ni Sebastian. Napatingin naman ako kay Sebastian nang sumama sila sa table namin. Umiti siya sa akin at hinalikan ang noo ko. Shit, I forgot. Alexa, isuot mo ito. May kinuha si Sebastian sa bulsa niya at nilagay sa leeg ko. Hinawakan ko ito at nakita kong nakadesenyo ito ng mga bulaklak na kulay asul na diamante ngunit hindi ko ito nagustuhan dahil napakalaki nito. Sebastian, ano ito? Tanong ko sa kanya habang bumuntong hininga. You have to go to the stage with me wearing this necklace. We will show the necklace to the auction here and donate money for a hospital, okay? Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang salitang ospital. Tumingin ako sa kanya at tumango ng nakangiti. Kent, hindi mo ba pinasuot sa kanya yung bracelet? Napatingin ako kay Kent na nakadikit lang ang labi habang kumukuha ng emerald diamond bracelet. Pinasuot niya ito kay Amelia at hinalikan sa pisngi.
Kitang-kita ko ang namumula na mukha ni Amelia pero itinago niya lang ito ng mabuti. Malapit na siyang mahulog sa lalaking ito. Tapos bigla kong naramdaman na may nakatingin sa akin. Napatingin ako sa babaeng nasa harapan ko habang nakatingin sa akin ng masalimuot na tingin. Sebastian, how are you? She's pretty. Napatingin ako sa lalaking kakasalita lang. I'm fine, lolo. Yeah, my wife is pretty. Tama ang hula ko, lolo niya yun. Tumingin siya sa akin at ngumiti rin ako sa kanya. Umuwi ka na para mag-dinner kapag libre mo, Sebastian. Ang tagal ko na ring hindi nakikita si Gabriel. Sumama ka na rin sa kanya. Kinausap niya si Sebastian tapos ang mga mata niya ay bumungad sa akin na nakangiti. Umiti lang ako sa kanya nang walang sagot. How could you ask this cheap woman to come to our house? Napatingin ako sa lola ni Sebastian at hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya sa akin. Grace, watch your mouth. Napatingin sa kanya ang lolo ni Sebastian na may galit na boses habang mabilis na umiwas sa kanya. Bakit ganito ang galit mo sa akin? Hindi ikaw ang dapat magalit, ako ang dapat magalit dahil sa mga bagay na ginawa mo sa akin. Tanong ko sa kanya dahil gusto ko lagi itong tanungin sa kanya. Dahil ba sa mahirap ako? Alexa, I hate you because you remind me of two women that I hate the most in this world, and those women really snatch what I loved so much, including you. Ano? Kung ang galit niya ay kayang sumunog sa isang tao ay bet ko na dahil sa galit niya. Grace, shut up. Don't make me chase you from here. Narinig ko ang galit na boses ng lolo ni Sebastian. I'm sorry for her words, my granddaughter-in-law. Tumango ako sa kanya nang may pilit na ngiti at tumingin kay Sebastian. Pinagmasdan niya ako saglit at hinaplos ang mukha ko nang nakangiti at iyon ang nagpaparelax sa akin. Kent, kumusta ang buhay mo? Girlfriend mo ba ito? Napatingin ako kay Kent at nakangiti siyang tumango habang nakatingin kay Amelia. Great, you should get married and have kids before I die. He smiled at Kent and it was a guilt-filled smile. Ano iyon? Pagkatapos ay nagsimula ang auction at nakaramdam ako ng antok. I'm sleepy, sabi ko kay Sebastian at tumingin siya sa akin nang nakangiti at tinapik yung balikat niya. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa braso niya at ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya habang nakapikit. Marian, napadilat ang mga mata ko nang may narinig akong boses sa isip ko. What the hell? Parang lalaki. Umiling ako at napatingin kay Sebastian na nakatingin sa stage. Tapos narinig ko yung pangalan ni Sebastian sa stage at inangat ko yung ulo ko at tumingin. Let's go. With that tumayo siya sa upuan at inilahad ang kamay niya sa akin. Nilagay ko ang kamay ko sa kanya at tumayo habang inakay niya ako papunta sa stage. Biglang nagbulungan ang lahat. I really hate this feeling. Good evening Mr. Madrigal and Mrs. Madrigal, ngumiti sa amin ang lalaking nag-announce at tumango naman si Sebastian sa kanya, habang pinulupot ang braso niya sa bewang ko at hinila ako palapit sa kanya. Ngayon si Mr. Madrigal ay sumali sa auction na may pinakamamahal at magandang brilyante na kwintas na suot ngayon ni Mrs. Madrigal. With that all eyes fell on my neck. Ang presyo ay nagsisimula mula sa 5 milyong peso. Ano, 5 milyong peso? Anong mamahaling kwintas? Bigla kong naramdaman na interesante ito at gusto kong makita kung sino ang bibili ng kwintas. 5.5 million, biglang may nagsalita at napatingin ako sa lalaking nagsalita. Ano, si Dean? Anong ginagawa niya dito? 6 million, nagsalita ang isa pang lalaki at napatingin ako sa kanya at nakita kong may kasama siyang babae, at kitang-kita kong namumula ang babaeng iyon, ang swerteng babae. 7 million, napatingin ako kay Dean at nakita kong nakatingin siya sa akin. Hindi mawala sa akin ang mga mata niya. What the hell? Naiinis ako kapag tinitingnan niya ako ng ganyan. Habang nakikita ko siya ay naalala ko ang nakaraan at kung paano ako nagdusa. Siya lang ang tumulong sa akin pero ang kapalit ay gusto niya akong makipagtalik sa kanya. Paulit-ulit ko siyang tinanggihan kaya sinubukan pa niya akong halayin pero ang swerte ko na lang na tinulungan ako ng nanay niya para makatakas doon. Bumuntong hininga ako at umiwas ng tingin sa kanya dahil ang tanging naramdaman ko ay ang pagkasuklam. Bakit ba nakatingin ang bastard na iyon sa'yo? Kilala mo ba siya? Narinig ko ang galit at inis na boses ni Sebastian sa tenga ko. Napatingin ako sa kanya at nakita kong nakatingin siya kay Dean with his dangerous eyes.
Oo, kilala ko siya, wala naman akong dapat itago sa kanya at wala naman akong ginawang masama kaya walang dahilan para matakot ako at hindi sabihin sa kanya. 9 million pesos. The necklace is yours Mr. Falcon. Tumayo si Dean sa upuan niya at naglakad papunta sa stage. Biglang humigpit ang hawak ni Sebastian sa bewang ko at idiniin ako sa katawan niya. Anong nangyari sa kanya? Mr. Falcon, you can have the necklace from Mrs. Madrigal now. Lumapit sa akin si Dean at tumayo sa harapan ko habang sinusubukang hubarian ang kwintas ko. Mr. Falcon, keep your hands to yourself, I'll take it off. Umisi si Sebastian sa kanya at tinanggal ang necklace sa akin at binigay kay Dean. Oh, I thought I could get both the necklace and this lady. Kumulo ang puso ko sa galit nang marinig ko ang sinabi niya. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Salamat sa suporta ngunit ang babaeng ito ay para sa akin lamang. Pinagmasdan siya ni Sebastian saglit at nagpakawala ng sarkastikong boses at nakita kong dumilim ang mukha ni Dean. Let's go Alexa. With that inalalayan niya ako pababa ng stage at pumunta sa table namin at inalalayan akong makaupo sa upuan. Lalabas ako saglit. With that Sebastian left. What the hell? Bakit siya nagagalit? Dahil ba sa pagtingin sa akin ni Dean at sa mga binitawan niyang salita? Hindi ko maintindihan. Galit siya Alexa, puntahan at tingnan mo siya. Narinig ko ang boses ni Kent at tumango ako sa kanya at lumabas na ng ballroom. Paglabas ko ng ballroom at palabas ay nakita kong nasa gitna na kami ng karagatan. Tapos nakita ko si Sebastian na naninigarilyo at nakatingin sa dagat habang nakapatong ang mga siko sa counter ng barko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya at alam kong narinig niya ang yabag ko pero hindi man lang niya ako nilingon. Bumuntong hininga ako at kinuha ang sigarilyo sa kamay niya at itinapon sa dagat habang tumabi ako sa kanya, sobrang lamig dahil sa hangin. Hindi ba't hiniling ko na huwag kang manigarilyo? Tumingin sa kanya at nagtanong habang nakatingin sa akin na walang emosyon ang mukha. Ano bang problema niya bigla? Tiningnan niya ako saglit at hinubad niya ang coat niya at ipinatong sa akin. Galit siya pero gentleman pa rin. Napangiti ako dahil sa isiping iyon at pumikit para maramdaman ang init at halimuyak niya. Gustong gusto ko ang bango niya at hindi pa rin ako makontento sa amoy niya dahil mahal na mahal ko ito. Pinulupot ko ang kamay ko sa braso niya at tumingala ako sa kanya at nakita kong maamo ang mga mata niya pero galit pa rin siya. Bakit ka nagagalit Sebastian? Hinalikan ko siya sa pisngi at tanong nang bigla niya akong binuhat at sinubukang itapon sa dagat. Sebastian. Ano, wag. Natakot ako dahil sa ginawa niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko dahil sa takot na mahulog sa dagat at gabi. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinubsob ang mukha ko sa leeg niya. Pag nahulog ako, kakaladkarin ko din siya. Why are you so scared, Alexa? Trust me, I'll throw you into a pond one day. Narinig kong tawa ni Sebastian pero hindi ko binitawan ang leeg niya dahil wala akong tiwala sa lalaking ito sa ganito. Ibaba mo ako, idiot, sigaw ko at bigla siyang kumalas sa pagkakahawak niya sa akin. Hindi, seryoso ba siya? Ano bang nagawa kong mali para takutin ako ng ganito? Sa wakas ibinaba niya ako sabay tawa. Nakahinga ako ng maluwag dahil natakot lang ako sa lahat dahil sa katangahan niyang mga kilos. Ano bang nangyayari sa iyo Sebastian? Baliw ka ba? Tanong ko sa kanya habang hinihila niya ako at idiniin sa counter at hinahalikan ang leeg ko. You deserve it sa ginawa mo sa akin nung mga bata pa tayo. Ano? Mga bata? Baliw ang lalaking ito. Bumuntong hininga ako at niyakap siya pabalik. Sebastian, bakit ka nagagalit? Kinaplos ko ang likod niya at nagtanong. Tumigil siya sa paghalik sa leeg ko at tiningnan ako ng delikadong tingin. Nakipagrelasyon ka ba sa kanya? What the hell? Hindi. What are you talking about Sebastian? No. I never had an affair with him or any other man. Tinulak ko siya palayo dahil natatakpan ng galit at lungkot ang puso ko. Hindi ba siya naniniwala sa akin? Tapos tinanong kanyang maging babae. Napatingin ako sa kanya at bumuntong hininga. Sebastian, wala akong dahilan para magsinungaling sayo. Oo, tinanong niya pero tinanggihan ko siya at yun na nga. Umiti sa akin si Sebastian at tumango. He tried to do something to you right. I'll make him pay for that. Ano, paano? Sebastian, anong gagawin mo? At paano mo nalaman? Tanong ko sa kanya nang muli niyang idiniin ang sarili niya sa akin.
There's no way I would let live a man who tried to touch what's mine and only mine. Pagkatapos ay hinalikan niya ako. I didn't even have time to think or react. Huminto si Sebastian sa paghalik sa akin at lumingon bigla. Sinundan ko siya ng tingin, at tumingin sa likod at nakita si Dean na nakatingin sa amin. Mr. Falcon. Hindi magandang panuuri na hinahalikan ko ang asawa ko. Nakita kong nakangisi si Sebastian kay Dean habang nagsasalita. Napabuntong hininga ako at hinawakan siya sa mga kamay niya bago siya nawala sa katinuan. My apologies Mr. Madrigal. Alexa for you, tumingin si Dean kay Sebastian at ngumiti habang naglalakad papunta sa akin at binigay ang kwintas na binili niya sa auction. I'm sorry sa nangyari noon. Napatingin ako sa kamay niya habang hawak niya yung kwintas tapos tumingin ako sa kanya. Sebastian, I want to go inside. Tumingala ako kay Sebastian at sinabing nasaktan ako. I thought Dean as a good friend but he tried to rape me and he even said everyone I seduced him so there's no way I will forgive him. She's not someone you could reach so you better stay away. Hinawakan ako ni Sebastian sa bewang ko at nilagpasan si Dean habang binabalaan siya at tinapik ang balikat niya. Alexa I loved you. Please, I was wrong. Kumirot ang puso ko nang maalala ko kung paano tayo masaya bilang magkaibigan. Ako, si Dean at Mila. But both of them hurt me for nothing. Hayaan mo na din ang nakaraan. Hindi na tayo katulad ng dati. Kayo ni Mila, pareho niyo akong sinaktan ng wala lang. Huminto ako at lumingon sa kanya at sinabing ayaw kong makinig sa kanya. Sinaktan niya talaga ako sa panlalait niya sa mga kaibigan niya. With that I looked up at Sebastian as he led me in again. Gusto mo bang magpahinga? Tanong ni Sebastian sa akin habang hinahaplos ang mukha ko. Tumango ako sa kanya at ngumiti habang dinadala ako sa isa sa mga kwarto sa ibang lugar. Umupo ako sa kama at sinimulang tanggalin ang hair clips sa buhok ko. Napatingin ako kay Sebastian at nakita kong naghubad na siya ng sando at kita ko ang likod ng katawan niya. Ang kanyang malalakas na balikat at braso. Bakit ganito na lang ang gusto ko sa katawan niya? Umiwas ako ng tingin sa kanya at bumuntong hininga. Binitawan ko ang buhok ko at huminga ng malalim sa wakas. Tapos hinubad ko yung heels ko at tumayo para tanggalin yung gown ko. Kaya mo ba mag-isa Mrs. Ko? Narinig ko ang pervert na boses ni Sebastian at napalingon ako sa kanya na may hawak na baso ng alak habang naglalakbay ang mga mata niya sa katawan ko. Muli siyang uminom ng isang baso na puno ng alak at dinilaan ang kanyang mga labi. Sebastian don't be a pervert, bumuntong hininga ko at umiwas ng tingin sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at inilagay ang baso ng alak sa coffee table at ipinulupot ang kanyang mga braso sa aking baywang at sinimulang halikan ang likod ng aking collarbones. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinanggal ang damit sa katawan ko. Nagpakawala ako ng malalim na hininga dahil nakaka-relax ang pakiramdam kapag wala ang damit. Alexa, never cut your hair okay? I want to see it kapag umabot na sa tuhod mo. Wika ni Sebastian habang hinahalikan ang leeg ko. Pumikit ako at tumango sa kanya habang tinutulak niya ako sa kama at umakyat sa ibabaw ko. With that he pressed his lips against mine while his hands doing his favorite thing. Hinawakan ang dibdib ko. Ang lalaking ito talaga. Sebastian, uuwi ba tayo mamayang gabi? Tanong ko sa kanya habang hinahabol ang aking hininga dahil sa kanyang kinikilos. No, we have to attend a few events after dinner. We are staying here tonight. I heard him through his groans and I nodded at him. Sebastian, faster, napaungol ako ng mas malakas dahil sa sarap na nararamdaman ko. Inilagay ko ang isang kamay ko sa headboard ng kama at itinagilid ang ulo ko. Faster. Hindi mo ba hiniling sa akin na huwag gawin ito dahil nandito ang mga tao? Nagbago ang isip mo dahil magaling akong magbigay sa iyo ng kasiyahan. Napatigil siya bigla sa ginagawa niya at tumawa. What the hell? Pagkatapos ay nilakbay niya ang kanyang isang kamay sa aking leeg at hinalikan ang likod ng aking katawan. Ano ang ginagawa niya? Hindi ko kaya. Sebastian, move. I can't. I bit my lower lip and opened my eyes to see through the window which was in front of me. Okay princess as you wish. Muling nagsimulang kumilos ng mas mabilis si Sebastian sabay hagulgol at nakahinga ako ng maluwag. Binilisan niya ang kilos niya mula sa likuran habang nakalagay ang dalawang kamay niya sa bewang ko.
Sa wakas ay dahan-dahan niyang itinigil ang kanyang mga kilos at humiga sa likod ng aking katawan. Hindi ko magagawa to kung dinala natin dito si Gabriel, sabi ni Sebastian habang hinahalikan ang mukha at ulo ko. Napabuntong hininga ako dahil sa sinabi niya. What a great father. Pervert, hinampas ko siya sa braso at pinaalis siya sa katawan ko at pinaupo sa kama. Tinali ko ang buhok ko sa messy bun at kinuha ang kumot at tinakpan ang katawan ko. Fuck, Alexa, pinatigas mo na naman ako. Let's go. Hinila ako ni Sebastian papunta sa kanya at pinaupo ako sa tiyan niya. Talaga, hindi ka pa ba sapat, Sebastian? After 3 rounds, tanong ko sa kanya habang nakatingin sa kanya. Initian niya ako ng matamis at umiling in a cute way. I wanted to stay without smiling at him pero hindi ko magawa dahil sa cute niyang action. Talagang alam niya kung paano makuha ang gusto niya. With that nagsimula na ulit akong gumalaw. You look fucking gorgeous, Alexa. I'm lucky to have you as my wife. Narinig ko ang boses ni Sebastian pero hindi ako nakasagot sa kanya dahil nagsasaya lang. Napigilan ko ang mga ungol ko habang kagat-kagat ang ibabang labi ko nang sinimulang pisilin ni Sebastian ang dibdib ko. Sa wakas pagkaraan ng mahabang oras ay natapos niya ako at dinala niya ako sa washroom. Hinugasan niya ako at hinila palabas ng washroom habang pinahiga niya ako sa sofa. Tapos hinalikan niya ako sa noo sabay ngiti. Bibigyan kita ng damit, maghanda ka. Maghuhugas lang ako. Muli niyang hinalikan ang pisngi ko at pumunta sa closet at naglabas ng isang box at lumapit sa akin habang nilagay niya ito sa tabi ko. Tapos kinindatan niya ako ng mapaglaro at pumasok sa washroom. Umiti ako at kinuha ang kahon sa aking kandungan habang binubuksan ko ito. Bumangon ako sa sofa at mabilis na nagpalit ng damit at sinuot ang mababang takong na sandals na nasa parehong kahon. Pumunta ako sa harap ng salamin at tiningnan ang damit. Talagang komportable. Burgundy color T-length open back gown na may mga strap at mayroon itong simpleng square collar. Ang damit ay idinisenyo lamang sa hugis puso mula sa aking baywang. Napakasimple at nagustuhan ko ang ganitong uri ng normal na damit. Pagkatapos ay pasimple kong tinirintes ang buhok ko at ginamit ang mga hair clip na sinuot ko noon at hinayaang malayang bumagsak ang mga hibla ng buhok ko sa aking mga balikat. Nang matapos ako ay naglakad ako patungo sa bintana at tumingin sa dagat dito. Bigla kong naalala ang isang bagay na nagsimulang saktan ang puso ko ng walang kondisyon. Ate Alexa, I want to become the captain of a huge ship. It's funny and I like ships. Naalala ko pa ang boses ng kapatid ko na kumausap sa akin habang ipinapakita ang isang barko na nasa gitna ng dagat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at siya ay talagang masaya sa oras na iyon. Kumikirot pa rin ang puso ko sa kanya at hindi ko pa rin siya makalimutan at makamove on at hindi ko siya makakalimutan dahil nabubuhay pa rin siya sa puso ko. Alexa, anong iniisip mo? Boses ni Sebastian galing sa likod at pinulupot niya ang braso niya sa bewang ko. Janos always wanted to be a captain of a huge ship like this. I just remembered it. Pinilit kong tumulo ang luha ko at nagsalita. I'm sorry. Everything was my fault. Kitang-kita ko na may kasalanan siya sa pagkamatay ni Janos pero wala naman siyang ginawa, diba? Lahat ng ito ay kagagawa ng masamang babae. Hindi mo kasalanan, Sebastian. Lumingon ako sa kanya at ngumiti habang hinahalikan ko siya sa pisngi. Bigla akong may nakita na ikinagulat ko. What a surprise! My husband is wearing a colored shirt instead of black. Nakasuot siya ng parehong kulay ng damit ko at tinawanan ko siya at nakita kong namula ang mukha niya. Namumula ba siya? Mr. Madrigal, namumula ka ba? Nilagay ko ang mga kamay ko sa dibdib niya at nilapit ko sa mukha niya at bumulong. Gusto kong matawa dahil sa inis sa mukha niya. Gustong-gusto kong ibuli ang lalaking ito. Sobrang cute. Mrs. Madrigal, you better not provoke me, okay? Biglang napalitan ng malibog ng ngisi ang cute niyang mukha. You always look gorgeous, my princess. With that he pressed his lips against mine and chuckled. Pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at hinalikan siya pabalik. After that we went to the dining hall and saw everyone were there at napakaraming tao ang nagpalit ng komportableng damit. Magaling yan. Nang dumating kami at sumama sa lolo at lola ni Sebastian, nakasimangot siya sa akin. Bumuntong hininga ako at umiwas ng tingin dahil wala akong oras sa kalokohan niya. Tapos sumama din sa amin sina Kent at Amelia.
Napatingin ako kay Amelia at nakita kong namumula ang mukha niya at nahihiya. Saka dahan-daang dumapo ang mga mata ko kay Kent na talagang satisfied na tingin sa kanya. Nakukuha talaga ng mga lalaking ito ang gusto nila. Sebastian, let's play blackjack after dinner. Napatingin ako sa dalawang lalaking magkaharap na kumikinang ang mga mata. Alexa, pwede ba tayong mag-usap? Narinig ko ang boses ni Amelia at tumango ako sa kanya at lumayo kay Sebastian at Kent. Saan ka pupunta? Tumingin ako sa likod at nakita kong nakatingin sa akin si Sebastian na may pag-aalalang tingin. Umiti ako sa kanya at kumindat. Private chat, tapos nakita kong nakatingin si Kent kay Amelia. With that lumabas ako kasama si Amelia. Ano ito? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa akin na may kaba at kakaibang mga mata. Kinagat niya ang ibabang labi niya at umiwas ng tingin sa mga mata ko. I slept with him. I knew it. I obviously knew it from the first glance. Amelia, I don't know what to say but to be honest I'm scared because Kent is. I don't know, napabuntong hininga ko habang nakatingin sa akin at hinawakan ang magkabilang kamay ko. First time ko ito, Alexa. Hindi ko alam kung anong nangyari at bakit ko ginawa yun sa kanya. Naging basa ang mga mata niya habang nagsasalita. Sumasakit ang puso ko sa kanya dahil isa siyang inosente at tapat na babae. Ayoko talagang masaktan siya ni Kent. Sabi ni Sebastian, gusto ka talaga ni Kent, sabi ko kay Amelia at tiningnan niya ako saglit at umiling. No, Alexa, I don't know. Help me to make my mind and forget what happened between us. Iisipin ko na lang na nagkamali. We're impossible, she sighed as speak with a low voice. Wala akong ideya kung ano ang sasabihin ngunit nakita ko ang paraan ng pagtingin ni Kent sa kanya, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga sa tuwing tinitingnan siya nito at dinadala pa siya dito. Nabalitaan kong maraming babae si Kent sa paligid niya pero nabalitaan ko na hindi siya nakikisama sa mga babae sa publiko. Wala siyang kadate na babae dati. I think you should just listen to him and stay with him and see how he acts. Ayokong bumigay si Amelia kaya sinabi ko sa kanya pero umiling ulit siya. No, Alexa, after having sex pumasok siya sa washroom and I saw his phone on the table and I saw many message notifications from unsaved number, and I checked it and those messages are just about baby, love, and some are hubad na imahe ng isang babae. Baka yung babaeng yun yung nag-message sa kanya, kitang-kita ko kung gaano siya nasaktan. Sinong babae ang gustong makakita ng mga ganyang bagay mula sa lalaking pinagbigyan niya ng virginity? At dito na po, nagtatapos ang part 19 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Jasmine Ramos of Abu Dhabi UAE, Abun Shoji of Japan, Marivic Barquio of Kuwait, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi UAE, Marian Sushon, Evain Loha, Fe Cruz, Judy Char, Ana U. Powell, Harna Baduli, Rinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Evangeline Caballero of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Maria Ren Buentipo of Uniza Al-Qasim KSA, Vianney Casagde of Kuwait, Taylon 21 of Hong Kong, Rose Ellen Fernando of Oman, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Clemon Gabo of Hong Kong, Julieta Tornillo of Kuwait, Simpatica of Singapore, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Evelyn Togonon of Dubai, Kenta Hamamoto, Jean the Best of England, Chris Kenneth Acosta, Teresita Arevalo, Annalisa Jamie of Saudi, Melanie Isidro of France, Honey V of Kuwait, Ella Fame of Kuwait, Maricel Dela of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Yams, Vladimir Casimo, Rex Roy, Pinky Flores, Janice Lunhas, Nicomeda Atihira, Luz Tua of Israel, Sasi TV, Marisa Rem Ular of Oman, Lupineda of Dubai UAE, Mariz Vialaw of Kuwait, Dolores Martin of Riyadh KSA, Garamilo Serafin of Dubai UAE, EJ Kat of Hong Kong, Fatima Diocolano of Dammam KSA, Manang Mary's Channel of Oman, Devora Valdez of Singapore,
Marites Bolarga of Taiwan. Florilyn Adlawan of Riyadh KSA. Lorena Barbosa of Moscow, Russia. Jolie Madamisila of Israel. Maria Manering of Australia. Nelia Ruiz. Raquel Calao. Bernadette Pia. Rodalyn de la Cruz Tagle. Aditha Capiando. Girly Bautista. Gemela Dumasil. Jessel Aquines. Baby Dayrit. De la Cruz Aloha. Spice 221. Annalisa Trinidad of Guagua Pampanga San Matias. Jingjing Roladan. Love Top Secrets. Debbie de la Roca. Shunli Diaries. Cherry Masaglang of Kuwait. Lena Prestoza of KSA. Jane Gupit of Batangas City. Rose Hasmain Fernando of Aman. Connie Maximo of Taiwan. Mars. Fena Veros. Glyceria Salab. Ellen Juanilo. Elsa Maestro. Nelly Galo. Amelita Andaha. Nympha Tolentino. Fiel Daliwan. LV Catalonia. Estrella Taluon. Madol Fuerza. Samar Biang. Reina Roque. Highland Sam Gold. Marizel Varona. Minda Adlawan. Zenaida Bala. Neri Javier. Dory Lynn Besa. Alma 1027. Mari Fidator. Helen Santiago. Cynthia Niva. Lizol Chato. Edita Barrientos. Lena Palail. Alejandro Boncalos. Azumi 12 Gamang. Gemma Pina Florida. Cherry Lorono. Jeff Felgayo. Chris Elda Mausisa. Rodney Santiago. Elizabeth Banutan. Madol Fuerzos. Leonard Brown. Mitch Hernan. Maria Luningning Fabre. Jenny Joy Ruiz. Maluga Cusana. Anato Kitchen. John Emily. Irma Akira. Beverly Ruiz. Madeline Gatan. Evelyn Valera. Cecil Yamamoto. Evelyn Ebanez. Challenges Vlog of Kuwait. Rosalinda Gonzaga of Kuwait. Adelina Gelorina. Mary Lou Molina. Vilma Saking. O'Rourke Ermey. Gloria Abihiro. Tunog Relaxing. Banduan Lin. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.